cometh with your robes be white. Are you washed in the blood of the Lamb? You will soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There is fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Ngayon pong hapon, muli po nating pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon sa Kristo. Atin naman pong muling tawagin ang ating ikalawang mangangaral, si Deacon Brother Roger Blasco. Kung mapagpalat ng biyaya ng hapon sa lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 3, verse 23. Romans 3:23. Tayo po ay tumayo at ating pong basahin. Sundan niyo po ako ng tahimik. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong hapon ay No Exception, Man's Total Depravity. Sumaglit po tayong manalangin. Aming Diyos na banal, tataas-taasat sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, kami po muli ay nandito at kami ay naglilingkod sa inyo. Kami po ay sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa po aming Diyos ay ihanda niyo po ang bawat isa, ang mga kapatid, ang mga tagapakinig. Handa niyo po ang kanilang mga puso, kanilang isip. Dahil ito po ang aming pag-aaralan ngayon. Kung ano po ba talaga ang inyong sinasabi patungkol sa kaisipan ng tao, patungkol sa puso ng tao. Ang aming Diyos ay maging pagpapala ito sa bawat isa na kakarinig ng mensahe ngayong hapon. Mga ay maging daan din ito upang mabuksan ang kanilang kaisipan, ang mga merong maling pagkakaunawa patungkol sa mga bagay na ito. At bigyan niyo po ng mga Panginoon ang inyong lingkod ng katapangan at ng wisdom, at gawin niyo pong matapat sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Nawa ay maging kalugod-lugod ito sa inyo, aming Diyos. Kayo po nawa ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan ngayong hapon na ito, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo po ang mula. Ang title po ngayon ng ating mahalagang pag-aaral ay No Exception. Regarding po yan sa man's total depravity. So, lahat naman po tayo ay dito sa tunay na iglesia ng Panginoon ay naniniwala dito sa doktrinang ito. At ang makaalam at makaunawa ng katotohanan na ang lahat ng tao ay nagkasala
na ang lahat ng tao ay makasalanan, ito ay isang mabuting bagay. Mabuti sa isang tao na malaman niya na lahat ay nagkasala nga, tulad ng sabi sa ating teksto. Maraming sumasang-ayon na tao sa katotohanan ito. Hindi ito mahirap unawain o tanggapin, lalo na at mapapatunayan ito ng tao sa pamamagitan ng kanyang sariling karanasan, kung siya ay magiging honest. Na simula pagkabata pa ay nakakagawa na siya ng kasalanan. Nagsisinungaling, nagkaka-interes sa mga bagay na hindi naman niya pag-aari. Nananakit ng kapwa, nagbumura at marami pang iba na halimbawa ng mga kasalanan na nagagawa ng isang tao. Natatanda kong ang ilan sa aking mga nakausap noon na aking binabahaginan na sila ay aminado na sila mismo ay gumagawa ng kasalanan. Sila ay sumasang-ayon na lahat nga ay nagkasala. All have sinned. Pero yung iba sa kanila ay hindi komportable na pag-usapan ang kanilang mga ginagawa o nagawang kasalanan. Hindi sila willing banggitin kung ano bang kasalanan iyon. Pero aminado sila na kasalanan ang kanilang ginagawa, na sila ay makasalanan. At sasabihin pa ay hindi naman ako ganoong kasama. Hindi naman ako katulad ni ganito, hindi ako katulad ni ganyan. Mas matindi yung ginagawa niya kumpara sa akin. Ako, ganito lang ang aking kasalanan. Ikinokumpara nila ang kanilang kasalanan sa iba. At sa tingin nila ay magaan lang ang kanilang mga kasalanang nagagawa. Sabi nga natin, sumasang-ayon sila for all have sinned. Lahat ng tao ay nakagawa ng kasalanan at gumagawa ng kasalanan. Sabi pa ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. At tayo ay naniniwala dito sa tunay na iglesia ng Panginoon na simula kay Adan hanggang sa ating kasalukuyang panahon, lahat ng tao ay makasalanan. Yung mga nabubuhay ngayon at yung mga nangamatay na. At ganoon din yung mga ipapanganak pa lamang. Nagkaroon ng tao ng tinatawag na sinful nature na nakuha natin dahil sa kasalanan ni Adan. Sabi ng Biblia, basahin natin sa Romans chapter 5, verse 12. Ito sabi, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa Tagalog, ito po ang sabi, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, taong yun ay si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, maging bata man yan o matanda, o bagong panganak na sanggol, ay nakakaranas ng kasalanan, ng kamatayan. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabi nga natin kanina, ang makaalam na lahat tayo ay makasalanan ay isang mabuting bagay. Ngunit ang makaalam ng katotohanan na ang tao ay walang kakayahan upang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, na ang tao ay walang magagawang anumang bagay upang maaring ganap sa harapan ng Diyos, ang makaalam na ang tao ay walang magagawa para maging karapat-dapat sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at maging karapat-dapat sa langit, ito ay isang bagay o katotohanan na hindi mauunawaan ng lahat ng tao.
maliban na lamang na ang katotohanan ito ay ihayag sa kanya ng Diyos. Ang doktrina na man's total depravity ay isang katotohanan na maraming tao ang hindi sumasang-ayon. Oo, sasang-ayon ang mga tao na sila ay makasalanan, na lahat ay nagkasala. Pero hindi sila sasang-ayon na wala silang magagawa para mabago ang kanilang kalalagayan. Hindi sila papayag na wala silang magagawa para sila ay makarating sa langit. Naniniwala sila na meron silang magagawa para mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at makapunta sa langit. Dahil daw iniutos ng Diyos na magsisi, mag-repent sa kanilang mga kasalanan. Iniutos daw ito ng Diyos, kaya daw may magagawa ang tao. Makakapagsisi daw sila sa kanilang mga kasalanan. Tapos daw ay tatanggapin daw nila si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Dahil sabi daw ito sa Romans chapter 10 verse 9, sabi po doon, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ayon daw sa verse na iyan, sa Romans chapter 10 verse 9, confess with thy mouth the Lord Jesus. Meaning may gagawin ka. Confess with thy mouth. And shalt believe in thy heart. Sasampalataya ka sa iyong puso. Meaning may magagawa ka. Sasampalataya ka daw. Kaya maliligtas ka. Kaya hindi sila naniniwala na ang tao ay totally depraved. Kasi nga naman, may mga magagawa nga daw. Kayang magsisi, kayang manampalataya. So, ang tanong natin, kapag ba may utos ang Diyos, ibig bang sabihin ay kayang sundin iyon ng tao? Dahil ba inutusan na magsisi at manampalataya ay kaya iyong gawin ng tao? Magagawa ba ng tao sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan na magsisi at manampalataya? At kung totoo na kaya yung gawin ng tao, anong gagamitin ng isang taong makasalanan upang makasunod sa utos ng Diyos para magresulta ng kanyang kaligtasan? Anong gagamitin ng tao para magkaroon ng realization na kailangan pala niyang maligtas? Gagamitin ba ng tao ang kanyang mind? Gagamitin ba ng tao ang kanyang puso, ang inuudyok ng kanyang damdamin, dahil ito daw ang itinitibok ng kanyang puso, ng heart? Gagamitin ba ng tao ang kanyang will, dahil may free will daw? Meron nga ba? Free nga ba ang will ng tao? Namaya ay ating tutunghayan ang mga kasagutan sa mga katanungang iyan. Tuloy po natin. Noong mga nakaraang linggo ay ating binigyang pansin ang mga kaparaanan ng tao na kapag ikaw ay nakadepende sa iyong sariling gawa, sa gawa ng tao, ang sabi dyan ng Biblia ay, the way that seems right unto a man. Mukha lang tama sa tingin ng tao. Ang alin, ang kanyang mga pamamaraan. Sa pananalangin, may aral ang Biblia kung ano yung nararapat na panalangin. Ganon din naman sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. At ang huli doon sa ating 3-part series ng The Way That Seems Right ay yung regarding sa salvation. At ipinakita doon sa mga nakaraan nating pag-aaral kung ano ba yung mga ginagawa at kaparaanan ng tao. At ating pinatunayan na ang mga ginagawa ng tao, ang mga way ng tao, ang dulo ay kamatayan. Sabi yan dun sa Proverbs chapter 16 verse 25, ng ating naging main text sa series natin. Sabi doon, there is a way that seems right unto a man. Sabi nga natin, ang dulo ay kamatayan, but the end thereof are the ways of death. So kapag kasi sinabi na ang tao ay may magagawa,
para makamtan ang kanyang salvation. Yun nga yung magsisi at manampalataya daw. Yun daw ang gawa o part ng tao. So ang implication kasi kapag sinabi na may magagawa ang tao, syempre, it is implied na dine-deny mo o nire-reject mo na kaagad ang doctrine ng total depravity. At kapag sinabi na ang tao ay may magagawa, meaning yan ay by works. So salvation by works yan kapag ganyan. Kasi depende sa gawa ng tao yung kaligtasan niya. Magsisisi ka ba o hindi? Tatanggapin mo ba si Kristo o hindi? It depends on your response. At ang response ay isang form ng pagkilos o paggawa ng tao. So ang gospel ay tinawag na gospel of the grace of God. Sabi yan sa Acts chapter 20 verse 24. Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At sabi sa Ephesians chapter 2, atin pong basahin, ito po ay palagi natin nababasa at binabasa. Sabi po dyan, Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 9, Not of works, lest any man should boast. Sabi sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa o gawa ng tao, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kung makikita niyo mga kapatid, dito pa lamang sa verse na ating binasa, ay malinaw na kaagad na walang may pagmamalaking ginawa ang isang tao para siya ay maligtas. Lahat ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At iyan ang ipinapaliwanag o turo ng doktrina ng total depravity, na ang tao ay patay dahil sa kasalanan at walang kakayahan na buhayin ang kanyang sarili. Walang kahit anong form ng works ang makapagme-merit ng kanyang salvation. So dito pa lamang sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, hindi nauubra ang gawa ng tao pagdating sa salvation. Pero hihirit pa rin ang mga taong ito. Yun daw faith o pananampalataya, yun daw ang ginawa ng tao. Still may mga tao na hindi talaga naniniwala sa total depravity. Ano ang kanilang reason? Bakit ayaw nilang maniwala sa napakagandang doktrina na ito na siyang nagtataas sa Diyos? Bakit ganoon na lamang ang kanilang kaisipan? Ano pang masasabi ng Biblia? Kung bakit ganoon ang naiisip nila? Ano bang masasabi ng Bible sa kaisipan at kaunawaan ng tao? So ang ating first point po ay the mind and the understanding of man. Ito po ating first point. Again, the mind and understanding of man. Basahin po natin sa Romans chapter 8. Simulan po natin sa verse 6. Romans chapter 8, verse 6. Sa Tagalog po babasahin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. So ang kaisipan ng tao, makasalanan na nasa laman ay ano daw? Kamatayan. So, talon tayo. Tuloy natin sa verse 7. Tuloy natin ang basa. Ano ba ang kaisipan ng tao, sabi ng Biblia? 7. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So ngayon ang taong nasa laman, paano makakaisip na magsisisi sa kanyang mga kasalanan base sa binasa nating verse na ito?
Di ba may utos nga ang Diyos na magsisi ang tao? So paano makakasunod yung taong makasalanan na nasa laman sa utos ng Diyos na magsisi at manampalataya kung ang gagamitin niya lamang ay ang kanyang isip o mind? Sabi diyan sa verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman, talking about the mind of man, natural man, ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. O hindi daw pala nagpapasaklaw ang kaisipan ng tao sa kautusan ng Diyos. So paano makakapag-isip na magsisi? Paano makakapag-isip na manampalataya kung ang gagamitin ng tao ay yung kanyang isip, yung kanyang decision making? Kung may kakayahan ba ang tao kung gagamitin niya ang kanyang isip, ang kanyang mind? Another verse po ay sa Titus chapter 1. Basahin po natin. Titus chapter 1 verse 15. Ito po ang sabi. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Sa English, but even their mind and conscience is defiled. Defiled daw ang mind ng tao. Nahawa ng kasalanan ang isip ng tao, kaya na-defile. Tinawag din palalo ang isip ng tao. Sabi yan sa Ephesians chapter 4 verse 17. Kung ating babasahin po, puntahan natin yan. Ephesians chapter 4 verse 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Ano, ang mind, vanity of their mind. Pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Talking about man's mind. Tuloy natin ang basa sa verse 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Sabi dito sa verse 18, understanding darkened. Talking about man's understanding. Nasa kadiliman daw ang pagkaunawa ng tao o ang kaunawaan ng tao ay madilim. Nabanggit na rin dito sa verse 18 yung heart. Mamaya titingnan din natin yung puso ng tao. So ngayon mga kapatid, base sa mga katotohanan na sinabi ng Biblia patungkol sa mind o kaisipan ng tao, malinaw na ang kaisipan o ang decision making ng isang tao ay hindi maaaring magresulta para sa kanyang pagpili na magsisi o manampalataya para sa kanyang ikaliligtas. Hindi makakaisip ang taong makasalanan na nasa laman na sumunod sa mga utos ng Diyos. Dahil sabi nga doon sa binasa natin kanina, sabi nga doon, ito, sa Romans chapter 8, verse 7, binasa natin, hindi nga papasaklaw sa kautusan ng Diyos. Alin ang hindi papasaklaw? Ang carnal mind, ang kaisipan ng taong makasalanan. So, paano yung susunod sa utos na magsisi at manampalataya? Ang isang taong makasalanan na nasa laman, through his own mind and understanding, ay hindi makakaisip na magsisi sa kanyang mga kasalanan at hindi makakaunawa na kailangan niyang manampalataya. Hindi siya makakaunawa ng mga spiritual things. So, bagsak na ang mind
at understanding ng tao. Hindi nakaligtas ang mind ng tao na na-define ito ng kasalanan. Yun ay spiritually discerned. Saan natin mababasa yung spiritually discerned? Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Basahin natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, knowing mind. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Sabi sa Tagalog, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kabangbangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So ang natural man pala, sabi sa ating binasang verse, ay hindi makakaunawa. Maliban na lamang na buksan ng Panginoon ang kanilang kaunawaan. Nasaan yun? Bubuksan ng Panginoon ang kaunawaan ng tao para makaunawa. Tingnan natin ang halimbawa ng mga tao na binuksan ng Panginoon ang kaunawaan, kanilang mind. Tingnan natin yan sa Luke chapter 24. So, basahin natin Luke chapter 24, verse 45. Luke 24, verse 45. So, ito ang sabi. Luke 24, verse 45. Sabi, then opened he their understanding. Sino yung he? Kung ating babasahin sa verse 44, yan ay si Jesus Christ. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. So, sino yung hinga na nag-open ng kanilang understanding? So si Jesus Christ yun. Yung, kung babasahin nga natin, dun sa verse 44. Kaya hindi rin na uubra kung sasabihin ng isang tao na dahil siya ay nagbabasa ng Bible, kaya niya iyon naunawaan, na sinungaling siya. O meron siyang maling pagkakaunawa. Akala niya lang ay naunawaan niya talaga. Nangyayari niyan, daig mo pa yung mga alagad ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus dun sa Luke chapter 24 verse 45 na ating binasa. Sila, kinailangan pang buksan ng Panginoon ang kaunawaan. Tapos sasabihin mo ay ikaw ay nakaunawa dahil nagbasa ka lang. Sinungalingan yan. Hindi yan totoo. Yan ay akala mo lang. So mga kapatid, ang Panginoon lang din ang makakapagpaunawa sa atin ng mga spiritual things. O, hindi naman natin ipinagkakaila na may mga taong nagbabasa ng Bible. Hindi din natin maipagkakaila na kahit basa sila ng basa ng Biblia, hindi nila maunawaan ang turo ng Bible regarding man's total depravity. Anong nasulat dyan ni Pablo? Nasulat niya dyan na laging nagsisi pag-aaral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkakaalam ng katotohanan. So basahin nga natin yan sa 2 Timothy chapter 3. Nagbabasa ng Bible, basa ng basa. Tapos ang magiging konklusyon ay mali daw ang total depravity. So ito sabi dyan ng Biblia, 2 Timothy chapter 3, verse 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Masama nga kasi ang mind o pag-iisip ng tao. Corrupted by sin.
Corrupt mind. Tuloy natin ang basa sa verse 8. Now, as Hannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds, yun, reprobate concerning the faith. Corrupt mind talaga. Kung Panginoon lang ang makakapagpaunawa sa tao, sabi nga doon sa Luke chapter 24 verse 25, na binasa natin kanina, then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. At sa panahon natin ngayon, ganoon pa rin ang kaparaanan ng Diyos. Makakaunawa ang iyong mind kung bubuksan ng Panginoon. Basa ka ng basa, magkakaroon ka ng sarili mong pagkakaunawa, kaya ang nagiging conclusion mo ngayon ay may kakayahan ang tao. Ang magiging conclusion ng tao ay mali ang doktrina ng total depravity. Maliban na nga lamang na buksan ka ng Panginoon at gumamit siya ng kanyang lingkod para mapagliwanag o ipaliwanag sa iyo ang tama at kung ano ba talaga ang sinasabi ng Scriptures. Kasi ang Panginoong Hesus ay nasa langit na, hindi mo na siya makakausap ng personal. Ang pamamaraan ngayon ng Panginoon, hindi yung babasa ka tapos sasabihin mo, nangungusap sa akin ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Ay panibagong yan, Scripture yan, pag ganyan. So, paano ba ang pamamaraan ng Diyos para maiparating o mabuksan ang kaisipan ng tao? Sabi nga natin sa ating panahon, tulad ngayon, may nagpapaliwanag. Ito, nandito, nagpapaliwanag. Makinig ka. Ito ang truth. Tulad din doon kay Philip at sa Ethiopian na eunuch, kung tayo ay pamilyar sa kwentong iyon sa Biblia. Hindi ang kwento yan, ito toong nangyari, pero yung nasusulat sa Biblia, kung tayo pamilyar dyan. Ang sabi niya, nagbabasa yung eunuch, pero aminado siya, di niya naunawaan ang kanyang binabasa. Meaning kung magre-rely siya sa kanyang sariling kaunawaan, yung eunuch, yung magre-rely sa kanyang mind, ay hindi niya ito maintindihan. Sabi nga niya, maliban na lamang kung may magpaliwanag doon sa kanya. So basahin natin yan sa Acts chapter 8. Yung sabi niya, basa siya ng basa. May basa ng basa. Ng Bible. Paano maunawaan? Dapat may magpapaliwanag. So sabi, Acts chapter 8, verse 30. Kung sabi, and Philip ran thither to him, or towards him, and heard him read the prophet Isaiah. Narinig na nagbabasa ni Philip, yung eunuch, na doon sa book of prophets kay Isaiah. And said, understandest thou what thou readest? Tinanong ni Philip kung naintindihan daw ba noong eunuch yung kanyang binabasa. Verse 31. And he said, how can I, sabi niya, how can I, except someone should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. At kung babasahin pa natin ang mga susunod na verses, ay doon ipinaliwanag ni Philip kung ano bang ibig sabihin ng kanyang binabasa. So, ganun pala ang pamamaraan ng Diyos. O kung hindi niloob ng Panginoon na ipaunawa doon sa eunuch kung ano ba o kung tungkol saan ba ang kanyang binabasa, yung eunuch ay basa lang ng basa. Siya ay magiging ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. At kung may magpapaliwanag man doon sa eunuch pero hindi naman tunay na sinugo ng Diyos na mangangaral, baga nakasalubong niya lang, kunwari alam, so anong mangyayari sa kanya? Magkakaroon pa rin siya ng maling pagkakaunawa patungkol doon sa Scripture. So importante na ang magpapaliwanag din pala dapat ay tulad ni Philip,
tunay na sinugo ng Diyos. Tulad nga sa ating panahon ngayon, maraming naglipa na ng mga bulaang pastor at mga ngaral na nagtuturo ng maling mga doktrina na ang tao daw ay may magagawa, may kakayahan, kailangan mong magdesisyon, decision making using your mind. Ano bang ginagamit sa decision making? Siyempre mind. Yun ang una mong gagamitin. Tatanungin ka ng bulang pastor, gusto mo bang maligtas? Siyempre, sasabihin mo ay oo. Sino ba namang ayaw? Tatanungin ka pa rin, gusto mo bang pumunta ng langit? Siyempre, oo, ang sagot dyan. Tatanungin ka pa na, ayaw mo bang pumunta sa impyerno? Siyempre, oo, ang sagot dyan. Ay, may problema ka kapag ang sagot mo dyan ay oo. Kaya dapat ang sagot mo dyan, kung ayaw mo bang pumunta sa langit, siyempre ayaw. Kakaiba ka pagka may problema ka sa iyong mind. Paano ka magre-rely dyan? Ayan, kaya ngayon, sabi ng bulaang pastor, magdesisyon ka base sa mga questions na kanyang sinabi. What do you think? Use your head. Use your critical thinking. Tatanggapin mo ba si Kristo? So on that very moment, yung taong kausap ng bulaang pastor, ay magkakaroon ng maling pagkaunawa. Maiisip niya na may kakayahan pala siyang magdesisyon kung gagamitin lang niya ang kanyang isip. At kung siya ay sasagot ng tama sa mga tanong ng pastor na bulaan, siya ay maliligtas daw dahil sa kanyang naging tamang desisyon kasi pinag-isipan niya iyon. So, gamit ang kanyang mind. Na atin namang pinatunayan na sa mga binasa natin kanina na hindi reliable ang mind ng tao. So we see the danger, mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo na ang bawat isa ay makasumpong sana ng tunay na mananampalataya, tunay na mangangaral na makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ba yung tungkol ba saan yung iyong binabasa, tungkol saan ba yung Bible. Manalangin na sana tulad noong eunuch, loobin nawa ng Diyos na magpadala at makasumpo nga tayo ng kanyang tunay na mangangaral o pastor para ipaliwanag sa atin na ang kaisipan o ang mind ng tao ay hindi niya magagamit para makaalam ng katotohanan. Ang mind ng tao ay hindi magkakaroon ng sariling realization na kailangan niyang magsisi at manampalataya. Wala yan sa isip ng tao. Hindi yan maiisip ng tao. Dahil nga ang mind ng tao ay defiled ng kasalanan, hindi ito nakaligtas sa kabulukan ng tao. This is what the scripture said about the mind and the understanding of a man. The mind is no exception in man's total depravity. At tanging Panginoon lamang ang siyang makapagbibigay ng kaunawaan, tamang kaunawaan sa ating mga kaisipan. Panginoon ang magbubukas ng ating kaunawaan. Ang ating binasa sa Luke chapter 24, verse 25. Then opened He, Jesus Christ, our Lord, their understanding, that they might understand the Scriptures. Amen. So, ano ating magiging konklusyon? Kaya ba ng tao pag ginamit niya ang isip niya? Maliwanag, sabi ng Biblia ay hindi. Diyos pa rin. So, i-cross out na natin yung mind. X na. So, ano pang pwedeng gamitin ng tao? Kung hindi niya na pwedeng gamitin ang kanyang isip, saan siya magre-rely? So, dito na papasok ang puso ng tao. How about the heart? Kung ating second point, the heart of man. So after natin matunghayan ang patungkol sa mind and understanding ng tao, ng natural man, carnal man, ang carnal mind ang meron, ang natural man, ngayon naman ay titingnan natin kung ano ang sabi ng Biblia patungkol naman sa puso ng tao. Sasabihin ngayon ng taong hindi naniniwala sa doktrina ng total depravity, okay,
Hindi na pwede ang mind. Mind pa lang yun. Meron pang heart ang tao. O tingnan natin kung ano ang puso ng tao. Kung dadaanin ng tao sa kanyang puso o gagamitin niya ang kanyang puso, makakasumpong kaya siya ng kaligtasan? Ano ba ang laman ng puso ng tao? Love, love, love. Nga ba ang laman ng puso ng tao? Dahil mahal daw ng Diyos ang lahat ng tao, ang laman daw ng kanilang puso ay love towards God and His commandments. Yun nga kaya? Simulan natin. Basahin po natin ang Genesis chapter 6, verse 5. Genesis chapter 6, verse 5. Ito po ang sabi. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Naku, paano yun? Sabi nyo, love, love, love ang laman ng puso. Bakit ito sinasabi ng Biblia? Basahin din natin sa Tagalog naman. At nakita ng Panginoon na mamigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga isip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Dito pa lamang sa unang verse na ito na ating binasa ay nalaman na agad natin na ang puso pala ng tao ay masama. Tulad ng mind, masama din. Ibig sabihin, nahawa din ang kasalanan ng puso ng tao, na-defile din ang heart ng tao. Kala ko ba ay love, love, love ang sabi ninyo? Yan akala nyo lang. Sabi nga, sa tingin nyo lang yan, na kapag ginamit mo ang iyong puso ay makakapag-sisi ka na, parang ang tawag emotionalism yun. Sige, mamaya more on that later. Basahin natin. Isa pang verse, Matthew chapter 15, verse 19. Matthew chapter 15, verse 19. Sabi dito, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Sa Tagalog, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. So connected, Pag lumabas sa puso mo, diretso sa utak mo. Ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw ng pagsaksi, mga pagsaksi sa mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ituloy natin nabasa sa verse 20. Sa English natin basahin. These are the things which defile a man. Lumalabas daw sa puso ang nakakapag-defile. But to eat with unwashed hands defileth not a man. So ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Sabi sa Tagalog. Alin daw ang nakakahawa sa tao? Yung lumalabas sa puso ng tao. At ano nga yung mga iyon? Yun yung nasa verse 19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. So akala lang pala nila na tama at totoo ang idinidikta ng kanilang mga puso. Akala lang nila na kung gagamitin nila ang kanilang puso ay nasa truth na sila. Delikado pala yun. Sasabihin pa nila, hindi totoo ang total depravity dahil iyon ang idinidikta sa akin ng aking puso. Sasabihin pa ay, nakikita ko ang mga tao na buong pusong nagsisisi at nananampalataya sa Diyos. Kaya kita mo, hindi nahawa ng kasalanan ng puso ng tao. Talagang pumapalag pa rin sila. Hindi totally depraved ang tao. Maaring nahawa nga ang mind, pero ang puso ay hindi.
dahil love, love, love. Sabi nila, tawag dyan ay emotionalism. Marinig natin yan madalas, yung mahal ako ng Diyos, kahit ano pa ako, pinapairal ang puso, ang emotion. Basta ang mahalaga ay wala kang tinatapakan na tao. Basta ang mahalaga ay maraming nagmamahal sa iyo. Basta ang mahalaga ay kung anong itinitibok ng puso mo, maintindihan ka ni Lord. Nasabi nila, naniniwala sila na okay sila sa Diyos, na katanggap-tanggap sa Diyos ang kanilang mga ginagawa dahil it came from the heart. Totoo naman na makikita natin sila na nakakatulong sa ibang mga tao. Napakabait nila kung iyong pagmamasdan. Napakamapagmahal nila sa kanilang kapwa. Kasi makikita natin ang mga taong ito ay tumutulong financially sa mga mahihirap. Madami yan. Madami yung makikita ganyan sa social media, sa TV. Yan. Kapag ang buka ng bibig ng mga yan, God is love. Yan. Kapag nagkaroon ng kalamidad, makikita natin na nagdadamayan ang mga tao. Meron silang sympathy, feelings of pity, sorrow for someone else, for someone else's misfortune during hard times. Meron pang natitira kahit katiting na kabutihan sa puso ng tao. Sabi nga nila, narinig ko din yan sa mga palabas sa TV. Sabi, may natitira pang, sasabihin sa kontrabida, may natitira pang katiting na kabutihan sa iyong puso. Tapos biglang mababago ang demeanor ng kontrabida. Kasi doon matatalo yung kontrabida. Narinig natin yan. Yung mga katagang yan, na may natitira pang katiting na kabutihan sa iyong puso, o sa puso. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam na marinig na kahit isa ka palang makasalanan, isang taong puspos ng kasalanan, ay may natitira pa palang katiting na kabutihan sa puso mo. Yung bang katiting na kabutihan na iyon ng puso mo ay magre-resulta sa pagkakilala mo o sa pagkaalam mo ng katotohanan. Lalo na't hindi ka naniniwala, sabi mo ayon sa puso mo, ay hindi totoo ang total depravity. Akala mo lang yun. Yun ang akala nila. Hindi nila alam ay nadaya na sila ng sarili nilang puso. So, basahin natin yan na ang puso ay mandaraya sa Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17, verse 9. Ito po ang sabi, Jeremiah chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Sanan sa Tagalog. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Ang puso ay magdaraya, sabi ng Biblia. Kaya nakakatakot at walang kasiguraduhan kung sa iyong puso ka magre-rely. Bakit? Kasi nga akala mo lang mabuti ang ginagawa mo. Akala mo dahil sa kabutihan ng iyong puso, doon sa katiting na kabutihan na nasa iyong puso, ay magiging ganap ka sa harap ng Diyos. Kung gagamitin mo ang iyong puso, ang iyong damdamin, emotionalism, ay makakagawa ka ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. So, akala mo lang iyan sa sarili mo. Yan ipalagay mo lang. Sabi sa Proverbs chapter 21 verse 2, ating kong basahin, yan isa iyo lang. Akala mo lang yan. Proverbs chapter 21 verse 2, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. So, matuwid ka sa iyong sariling paningin.
matuwid ang iyong mga pinaggagawa. Pero kapag tinimbang ng Diyos ang iyong puso, sabi sa Tagalog dyan, pondereth the heart, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. But the Lord pondereth the hearts. Mas matimbang kaya yung sinasabi ng tao na katiting na kabutihan sa puso niya, o mas mabigat at mas matimbang yung dami na laman na kasamaan ng puso ng tao. Baka sa tingin mo lang yan, akala mo lang ay pag ginamit ang puso ay malulugod ng Diyos. Sabi nga dyan sa binasa natin, Proverbs 21 verse 2, every way of a man is right in his own eyes. Kasi way mo yan. Sabi nga yan dyan sa Proverbs 21 verse 2. At sabi din doon sa nakaraan natin na series, yung ating text doon, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So akala mo, dahil sa puso mo, nakakagawa ka ng kabutihan na nakalulugod sa Diyos dahil sa puso mo. Kapag ito ang pinahiral mo ay makakatamo o makakaramdam ka dahil sa iyong emosyon, mararamdaman mo na kailangan mong magsisi. Mararamdaman ng puso mo na kailangan mong manampalataya. It seems right. Pero it seems right lang yan. But the end of that way is death. Sisiguraduhin sa atin ang salita ng Diyos na kung ganyan ang iyong nararamdaman sa puso mo, ay nagkakamali ka. Hindi mo kilala ang puso mo dahil nagre-rely ka sa iyong sariling kakayahan. Dahil sa sarili mong puso, marahil nga ay nadaya ka nito. Babasahin natin kung ano pa ang sinasabi ng Biblia patungkol sa puso ng tao. Ito, medyo harsh. Sasabihin ng iba. Pero ito ang truth. Yan, nasa salita ng Diyos. Basahin natin. Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9 verse 3. So sabi sa Tagalog, basahin niyo po. Ito ay isang kasamaan sa lahat ng nalikha sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din. Ang puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay, at pagkatapos niyaon ay napatutungo sa pagkamatay. Sabihin nila, ang harsh naman yan. Oo, dahil puspos ng kasamaan at kaululan. Yun ang sabi ng Biblia, hindi ako nagsabi niyan. So, ang puso daw ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa puso ng tao habang sila ay nabubuhay dito sa lupa. So, paano mo nasabing pag ginamit mo ang puso mo ay mabuti talaga yung ginagawa mo? So, lalabas yan, akala mo lang sa iyong sarili. So malinaw, ang puso ng tao ay masama, at kung ito ay gagamitin mo, patungo ka sa kamatayan. Eternal death yan. Hell ka. Kasi nag-rely ka sa puso mo. Para bang sasabihin mo ay sa Panginoon ay, Panginoon, dahil sa aking nararamdaman na aking puso, kaya ako'y makakapasok sa langit. Parang ganun na sasabihin mo may ginawa ka sa pamamagitan ng iyong puso. So we see mga kapatid, tulad ng mind, ang heart ay defiled din. Naawa din ng kasalanan. So actually, ang puso nga ng tao ay tinatawag natin na factory ng kasalanan. Ito kagaya ito naman sa Matthew. Pero ito yung ating verse, yung factory ng kasalanan sa Mark chapter 7 from verses 1 hanggang 23. Basahin po natin yan. Mark chapter 7 verse 21. Ang puso ay factory ng kasalanan. Sabi dyan 23, for from within out of the heart of men
proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, 22, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. 23, all these evil things come from within and defile the man. So heart and mind, we see mga kapatid, hindi nakaligtas sa kabulukan. Ayon yan sa ating mga napag-aralan at mga binasa natin na verses. The heart is no exception in man's total depravity. So bigyan din natin ng pansin mga kapatid bago tayo magtapos yung isa pa sa pamamaraan na ginagamit ng mga bulang pastor at mga ngaral concerning the heart of man. Sinit natin po. Siguro naman ay maraming beses na nating narinig sa kanila na sinasabi na si Kristo daw ay kumakatok sa iyong puso, sa pintuan ng iyong puso. Nasa iyo ang desisyon kung papatuloyin mo ba siya at tatanggapin bilang iyong personal na tagapagligtas. Talking about man's decision making, losing his mind, kung pagbubuksan ba o hindi, kung papatuloyin mo ba o hindi. Talking also about man's heart, papatuloyin mo ba sa iyong puso. So ang Panginoon daw pala ay kailangan pa ng permission to enter, meaning pwedeng tanggapin, pwede din namang tanggihan. And we all know mga kapatid na wala namang sinasabi ang Biblia na ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng puso ng tao. Yung ginagamit nilang verse doon ay Revelation chapter 3 verse 20. At alam naman natin, pintuan ng iglesia ang kinakatok doon. Meaning mga ligtas na ang mga taong iyon. Kasi iglesia yun ng Panginoon, Laodicea Church. Hindi puso. Ano ang sinasabi ba ng Bible? Kumakatok ba ang Diyos sa puso ng tao? So basahin natin ang isang example sa Biblia kung anong ginagawa ng Diyos sa puso ng tao. Kailangan niya pa ba ng permission to enter? Tingnan natin. Basahin natin sa Acts chapter 16. Ito ang isang example kung ano bang ginagawa ng Diyos. Kumakatok ba sa puso o ano ba? Anong ginagawa ng Diyos? Basahin natin. Acts chapter 16 verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. O sabi dyan sa Tagalog, ay nakinig sa amin. So kanino nakinig si Lydia? Nakinig siya sa pangangaral ni Pablo. Si Pablo ay isang tunay na mangangaral ng Diyos. Nakita natin yung consistency na dapat ay sa isa kang doon ka makakapakinig ng paliwanag ng tungkol sa scripture sa tunay na alagad ng Diyos, hindi sa jackass. Yan. Kita niyo yung consistency nung kay Philip. Dito naman, si Pablo ang narinig ni Lydia. So mahalaga talaga kung kanino ka makakapakinig ng pangangaral. So anong ginawa ng Panginoon sa puso ni Lydia nung nakapakinig sa isang tunay na mangangaral? So kumatok ba ang Panginoon? So, syempre hindi. Itong sabi sa Tagalog, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Binubuksan ng Panginoon ang puso ng tao na kanyang ililigtas. Same din sa mind ng tao. Ang Diyos ang nagbubukas, yung binasa natin doon. Basahin ulit natin. Binasa natin kanina. Luke chapter 24, verse 45. Regarding sa kaunawaan, mind ng tao. Luke chapter 24, verse 45.
Then opened He their understanding. So, hindi na kinailangan ng Diyos magpaalam sa tao. Ino-open niya ng Panginoon doon sa gusto niyang pagpahayagan that they might understand the Scriptures. Binubuksan ng Panginoon ang kanilang kaunawaan, ang kanilang mind para makaunawa, at sa puso naman, sa heart ng tao, sabi dito sa Acts chapter 16, verse 14, binubuksan din ng Panginoon ang puso ng tao. Sa puntong ito, mga kapatid, ay minabuti ko na ituloy na lamang ang ikatlong punto dito sa ating mahalagang pag-aaral na ito sa susunod na linggo. Dahil ang ating last point na tutunghayan ay mas mabuti kung bibigyan natin ng mas mahabang oras ng pagpapaliwanag. Dahil ang huli nating bibigyan ng pansin ay tungkol sa will ng tao. At ang will ng tao na iyan ay ginawa ng mga bulaang pastor at mga ngaral na ginawa nila yung isang doktrina against dito sa ating paniniwala na total depravity. Specifically, targeting the doctrine of man's total depravity. Ang tawag doon sa kanilang doktrinang yan ay free will doctrine. At maraming naniniwala na tama daw yan. Kung mag-a-agree sila na sige, defiled and corrupt nga daw ang heart and mind, pero hindi daw nahawa ng kabulukan ang kasalanan, ang will ng tao ayon sa kanilang paniniwala. Na atin namang pabubulaanan, atin niyang i-refute next Sunday. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, noong si Adan at si Eva ay nalaglag sa kasalanan, sila ay namatay, sabi ng Diyos, na mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 17, thou shalt surely die. Hindi sila namatay physically, but rather spiritually. Spiritual death ang nangyari sa kanila. Meaning namatay ang tao dahil sa pagsuway sa Diyos. Ang pagsuway sa Diyos ay nangangahulugan ng paggawa ng kasalanan. Sabi nga natin, to understand that all have sinned is a good thing. Sabi natin yan kanina. But it is another thing to understand that man, left alone, cannot do anything to merit his salvation. Ang taong patay, physically ay walang kakayahan na bumangon at maglakad mag-isa. Yung nasa kabaong, physically dead. So, ganoon din naman, ang taong patay, kapag tinawag na patay, sa spiritual or spiritually dead, hindi yan makakagawa ng mga bagay na banal, hindi yan makakagawa ng mga bagay na mabuti sa paningin ng Diyos. Basahin natin sa Jeremiah chapter 13 verse 23. Ito po ang sabi, Jeremiah chapter 13 verse 23. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik. Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti ng mga bihasang gumagawa ng masama. So ang spiritual death ng tao ay mas maunawaan natin mabuti sa pamamagitan kung ating malalaman kung ano ba ang nature, kung ano ba ang kalikasan ng tao. So ano ba ang nature ng tao? Sabi ng Bible, ang tao ay sinner. Meron siyang sinful nature. Kasi siya din ay inanyuan sa kasamaan at ipinaglihi sa kasalanan. Yun ay mababasa natin sa Psalm chapter 51. Basahin po natin. Psalm chapter 51, verse 5. Ito, maunawaan natin ang nature ng tao.
natural man. Ito po sabi, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Sabi sa English, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, ang bata, kahit hindi natin turuan na magsinungaling, ay nagsisinungaling yan, nagsisinungaling. Tsaka nananakit, nangaaway, ng kalaro. Hindi mo naman tinuruan. Pagtaka bakit gano'n ang ating mga maliliit na bata, ating mga anak? Kung saan ito natuto ng mga ganyang kasamaan? Sa pang verse, basahin natin yung same book sa chapter 58, Psalm 58, verse 3. So sabi, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Kaya pala, ayun pala pagkapanganak pa lang, nagsisinungaling na. Speaking lies na. So naturally, ang tao ay may sinful nature. Sa tiyan pa lamang ng kanyang ina, ang tao ay hindi magiging sinner dahil gumagawa siya ng kasalanan. Rather, ang tao ay gumagawa ng kasalanan dahil siya ay sinner. Meron siyang sinful nature. Ang tao, ito ang kanyang kalikasan. Yan ang kanyang nature. So, mas papaliwanag pa natin yan sa susunod na linggo. So, hindi nature ng tao, dahil yan ang nature ng tao, yung sinful nature, may boundaries yan. So, hindi nature ng tao na makaisip na gumawa ng mga banal na bagay towards God using his mind. Hindi nature ng tao na maramdaman ng kanyang puso na kailangan niyang pagsisihan ng kanyang mga ginagawang kasalanan. At ang tanging pag-asa lamang ng tao para kanyang maisip yan at maramdaman ay bigyan siya ng Diyos ng bagong puso at espiritu. Sabi yan basahin natin sa Ezekiel chapter 36 verse 26. So kung yun pala ang nature ng tao, paano mababago yun? So ito po ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Tayo ay naniniwala na Diyos ang gagawa base din sa ating mga napag-aralan kanina. So ito sabi, anong gagawin ng Diyos? A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, anong magiging effect kapag binigyan ng Diyos ng tao ng bagong kalikasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong puso at espiritu? Verse 27, tuloy natin basa. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. So doon pa lamang, mga kapatid, ang tao ay magkakaroon ng kakayahan, makaisip, makadama, na lumapit sa Diyos, na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Doon pa lamang ang tao makakapagsisi at makakapanampalataya. Nakita natin, mga kapatid, kapag ang tao ay dumepende siya sa kanyang sariling mga gawa, sa kanyang sariling katuwiran, sa ating own righteousness, akala natin mabuti yun. Sabi nga natin, dahil naisip mo, magagawa mo, dahil naramdaman ng puso mo, ginagawa mo. Akala natin yan ay kalugod-lugod na sa Diyos. O yan ay sarili mong katuwiran yan. So ano sabi ng Bible sa ating sariling
katuwiran, sa ating own righteousness. Ang tawag ng Bible dyan ay maruming basahan. All our righteousness are as filthy rags. Doon natin yan mababasa sa Isaiah chapter 64, verse 6. Kailangan pala talaga natin na sabi ng Panginoong Jesus, you must be born again. Doon yan sa John chapter 3. At kapag ikaw ay na born again, doon ka bibigyan ng Diyos ng bagong nature, ng bagong kalikasan. So, dahil lamang sa grace and mercy ng Diyos, kaya ka maliligtas. Salvation by grace. Hindi dahil sa mga gawa o ginawa mo. Not of works. Makakaramdam ka kung gaano kalubha ang iyong kalagayan at kailangan mo ng tagapagligtas kapag ikaw ay ipinanganak muli. Hindi mo na kailangan ng sarili mong righteousness. Kumbaga, mawawala sa iyo ang pagmamalaki. Kaya ako yung nagtataka din sa mga taong hindi naniniwala sa doktrina ng total depravity. Ano bang gusto nilang palabasin? Kumbaga, ito yung tanong ko lang. Bakit gusto nila ay meron silang ginawa? Bakit gusto nila ay meron silang masabi na may part ako, may ginawa ako? Gusto nilang magmalaki sa Diyos. Wala na ibang dahilan eh. Bakit? Bakit nila kinukontra yun? So, napakasama talaga ng tao. So, kapag ikaw ay, kapag ikaw ay naipanganak muli, doon mo pa lamang maunawaan ng lubos ang ibig sabihin ng ating teksto, na for all have sinned and come short of the glory of God. Doon pa lamang. Hindi kung yung mga tao ngayon na kumukontra at sinasabing may magagawa, malamang hindi pa sila nakakaranas ng kapanganakan muli. Akala lang nila yun. Nakakalungkot para sa kanila. Kasi sabi nga natin, kapag ikay ipinanganak muli, doon mo pa lamang maintindihan ang ating teksto. Magkakaroon ka ngayon ng konklusyon na hindi katulad ng sa kanila. Ang maging konklusyon mo ngayon ay your mind and your heart is not accepted or exception in man's total depravity. Ito ay nahawa din talaga. Meaning wala kang magagawa, hindi ka makakapag-isip, hindi mo mararamdaman. Kaya kahabagan nawa ng Diyos ang mga taong hindi naniniwala sa napakagandang doktrinang ito. Tanging magagawa lang natin ay ipanalangin sila. At ganoon din sa mga tao na wala pa sa Panginoong Hesus, ang mensahe naman ito ay maging pagpapala sa inyo. Maunawaan nyo na kahit anong gawin yung pagpapakabuti dito sa lupa, dyan sa inyong mga relihiyon, kala nyo dahil wala kayong naagrabyadong tao, kala nyo dahil nakakatulong kayo sa mga tao, ng inyong mga self-righteousness, ay magbubunga yan ng inyong kaligtasan na kayo ay mapupunta sa langit. Malinaw ay hindi. Wala tayong magagawa. Lahat yan ay filthy rags. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon. So, dyan po nagtatapos. Ito ang ating mensahe ngayong hapon. Tutuloy po natin yung part 2 nito regarding naman po sa will. Napag-usapan natin ngayon ay heart and mind. Next week po ay will naman ng tao. Titingnan natin. Baka sakaling makalusot sila pero hindi yan. Hindi yan. Tutunayan natin. I-repeat natin yan. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin. Nasimulan po tayo. Aming Diyos naman na nagtataas-taasan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Maraming po salamat muli sa inyong mensahe na ipinahayag sa amin. Tunay po na napakabuti ninyo.
Kami po ay napakapalad na itong mga katuroan ito ay inyong inihayag sa amin. Maraming pong salamat at binuksan ninyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, upang maunawaan ang katotohanan ito na kami ay walang magagawa sa sarili namin. Hindi namin kayang lumapit sa inyo, aming Diyos. Hindi namin kayang maisip o madama na kailangan pala namin magsisi at nanampalataya. Marami pong salamat, aming Diyos, sa inyong binigay na pribilehiyo ito na makaunawa at maidagdag dito sa inyong tunay na iglesia. Dalangin din po namin, aming Diyos, ang aming mahal sa buhay, ang aming mga kapamilya. Nawa sila din ay magkaroon ng tamang kaunawaan, mabuksan din nawa ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso. Patuloy po namin silang pinapanalangin na kung ito yung inyong kalooban, kung sila ay isa sa inyong mga tupa, ay amin pong matunghayan ang kaganapan ng kanilang kaligtasan. Patuloy po namin silang pinapanalangin sa inyo. Tanging kayo po lamang, Panginoon, ang makapagbibigay ng salvation sa kanila. Nawa po po naman ay inyong kalooban at inyong kalooban. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa mensahe ngayong hapon. Nawa ay naging pagpapala ito sa bawat isa, sa mga kapatid, sa mga nakikinig. Maging paulit-ulit man na ito ay aming naririnig. Ito ay patuloy nawa na maging kasayahan, maging delight sa aming mga puso. Nawa ay maging matibay kami sa mga turong ito, sa mga doktrinang ito, na siyang nagtatanggol sa inyong karangalan, na siyang nagtataas sa inyo, aming Diyos, at siyang nagpapababa sa amin, na kami ay mga tao lamang walang magagawa. At tangi sa inyo lamang kami umaasa, aming Diyos. Maraming salamat. Ngunit sa pansamantala po namin pagkakawala, ay inyo po ingatan muli ang bawat isa, mga kapatid, kaya sa kanya-kanya mga tahanan, at bigyan ng kalakasan po sa mga darating na bukas. Ang mga Panginoon ay inyo kami kaligtahan, gabayan, i-preserve at ingatan, Panginoon. Marami pong salamat. Tunay po na napakabuti ninyo sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Patuloy po natin ang sambahin ng ating Panginoon. Gawin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat sa mga kapatid. God bless us all. Po. Amen.